Pag-uusapan pa natin itong seasonal affective disorder kasama si mobile journalist R.R. Tubise. RR, madalas ang mga nagsasabi na nalulumbay sila, mga OFW dahil nandun sila sa malayong lugar. Yun pala, kahit dito, talagang may mga nakakaranas ng ganyan, ano? Yes, Pops, meron talaga mga nakakaranas dito sa Pilipinas kahit hindi sila OFW. Dahil nga, yung marami sa atin ginagawa nating marker, yung December, yung Pasko, yung Bagong Taon, ginagawa natin siyang marker as a parang reflection. So intense yung reflection natin doon tungkol sa nagdaang taon. Ayun, So marami ba akong na-achieve sa taong to? Tsaka parang emotional ka, no? Parang, Emotional ka during this time kasi oh. kapag hindi mo na-achieve yung mga goal na yun, yung mga standards na sinet mo para sa taong yun, doon nati-trigger yung depression, yung seasonal affective disorder. Itong si Sir Richard Bautista, tuwing kailan lang ba siya nakakauwi ng Pilipinas? Bakit sinasabi niya na talagang may halong lungkot yung pagiging masaya niya? Pops, itong si Sir Richard ay minsan lang din talaga, dalawang beses sa 2 hanggang 3 taon siya makauwi dito sa Pilipinas. Ganun kadalang, ano? Ganun lang din kadalang. Kaya, and extra hard din, Pops, para sa kanya dahil siya ay nasa isang Muslim country. Ayaw naman nating i-antagonize or i-alienate. Pero nasa Muslim country siya. Maraming bawal. Maraming bawal. Hindi talaga ramdam yung Pasko doon sa Riyadh, doon sa kanila. RR, paano raw niya dinedestruct yung sarili? No? Para kahit pa paano, maibsan yung kanyang lumbay. Etong si Sir Richard, nabanggit niya nakwento niya sa atin, Pops, na talagang pag-grocery lang and then yung pagpupunta lang sa sine, yun lang din talaga yung ginagawa niya. Para during holiday season, para ma-distract yung sarili niya at hindi niya isipin na malungkot siya. Pero yun nga yung mahirap, Pops, kasi mag-isa ka pa rin na ginagawa mo yun habang iniisip mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya siguro mas mahirap talaga for him. And then kaya hindi na rin siya naghahanda, Pops, ng Noche Buena. Kasi sabi niya nga, puro trabaho na lang din yung gagawin niya. Kung hindi siya magsisine, kung hindi siya mag-grocery, papagurin niya na lang din yung sarili niya sa trabaho. Para pagdating sa bahay, tulog na lang, wala ng Noche Buena. Kinabukasan, it's just another day at work. Sa point of view naman ng psychologist, no, yung nakausap mo kahit mga Pinoy, talagang nade-depress, no? Kahit festive. Yes, yung kanilang surroundings. Itong seasonal affective disorder, ano raw usually ang nagte-trigger nito? Pops, ang main trigger talaga nitong seasonal affective disorder, ay nga nabanggit nga ni Ma'am, is yung change of season. So, sa ibang bansa merong winter. Sa atin dito tag-ulan. So, sa atin, usually bare months na yon. So, Pag lumalamig, ayun na. So, yun yung trigger talaga nung nung SAD or nung seasonal affective disorder. Pero Pops, yun nga gaya nga nung sabi natin kanina, it's extra sad or it's extra melancholic pagdating ng holiday season kasi nga malaki yung pressure na nilalagay natin sa sarili natin kapag hindi natin na-achieve yung mga sinet nating goals na simula nung January 2024 for example hanggang December 2024 tapos hindi natin na-achieve yung goals na yon. Hindi, RR, kahit nga sa love life, di ba? Bakit big deal sa atin yung malamig ang Pasko mo, malamig ang Christmas mo? Kaya marami sa atin, di ba? Single ka pa rin. Yung samahan ng malalamig ang Pasko, big deal sa ating mga Pilipino. Kasi nga, we long for connectedness. Yun din naman yung sinasabi ni Ma'am Sheila sa atin. So, yung connectedness na yun, lagi nating na-associate yun, Pop, sa Christmas and then sa New Year, na which is laging nangyayari tuwing December. And kaya siya nagiging seasonal. Correct. Kailangan ba ng gamutan dyan, RR, para masolusyonan yung mga nakararanas ng seasonal affective disorder? Pops, actually, hindi naman kailangan ng talagang gamutan nitong do you need to see an expert? Seasonal affective disorder, wala namang gamutan. Hindi naman. Dahil nga seasonal nga lang siya. Pero ang advice sa atin ng mga espesyalista kapag naglinger yung mga manifestation nitong holiday blues, kailangan talaga magpa-konsulta na tayo sa mga espesyalista, sa mga psychologist, psychiatrist. Mahalaga talaga ang mental health sa mga kapatid natin na nakararanas ito. Saan sila pwedeng sumangguni upang mas matulungan silang malampasan itong seasonal affective
disorder. Ayun, Pops, actually, ang National Center for Mental Health, meron naman silang, marami naman silang hotline online, no? So, pwede silang, search lang nila yon and very responsive itong NCMH tungkol dito and talagang sasagot sila. Tapos, siguro palalahanan na lang din natin yung ating mga viewers and yung ating mga kapatid na to be very careful na rin din and to always check on each other para during this holiday season, para lang din malaman natin sanity break ng isa't isa. Ayun, maraming salamat Mobile Journal RR Tubise sa aming pagbabalik.